Isang Pilipinang OFW ang nagtatrabaho sa bansang Dubai ang sinama ng kanyang amo sa isang maikling bakasyon papunta sa London. Pero hindi nga lang doon ang punta ng mga ito. Ang tunay na destination nila ay sa bansang Greece. Ito ay para sana dumalo sa kasal ng kapatid ng amo ni Kabayan. Pero imbis na tulong ang ibigay nitong si Kabayan sa kanyang amo, ay sakit ng ulo ang inabot ng amo ni Kabayan. Bakit kamo? Aba, itong si Kabayan ay bigla na lamang nawala or naglaho sa London. Tama ang iniisip nyo, nag-run away itong si Kabayan. What? Dahil dito, nagsalita sa social media ang isa pang Pilipinang kasama nila para humingi ng tulong. Ito nga ay para mas mapadali ang paghahanap dito sa nag-run away na si Kabayan. Pero ang tanong ng karamihan, bakit nga ba ito nagawa ni Kabayan? May problema ba ito? May tinatakasan ba si Kabayan? O planado ba ang lahat ng ito? At para sa detalye ng istoryang to, panuuri natin ang video na to. Isang OFW sa Dubai ang pinasakit ang ulo ng amo niya matapos itong tumakas ng dalhin sa London. Actually, no, short trip lang sila doon dahil ang destination talaga nila ay sa Greece para sa kasal ng kapatid ng amo niya. Na-report na raw ito sa UK police since last week nung naglaya siya. Pero until now ay hindi pa rin nakikita si Kabayan. Okay, ha? Bago nyo marinig yung statement ng kanyang kasamahan sa trabaho, ha, ay gusto ko lang malaman ng lahat na dalawa silang isinama sa London at kasalukuyang nasa Greece itong concerned Kabayan natin nakasama ng kanyang mga amo. Lilinawin ko lang na hindi po naiinggit yung kasamahan niya sa kanya. Kaya ito nagsasalita ngayon. Bagkus, gusto lang din ni Kabayan na makatulong sa kanyang amo para makita itong nag-run away nating kababayan. Shoutout po sa kasamahan namin nag-run away sa London. Multe, social. London ka pa talaga tumakbo. Yung nagpaalam lang po na kukuha lang ng pagkain na hatid daw po ng pinsan niya. Kaso hindi na bumalik, iniwan pambukas ang pinto ng buong bahay. Iwag. Then, kapal pa ng mukha, nag-advance sahod pa sa amo naming lalaki. O diba? Saan ka pa? Yung pinakasamahan ka na nga ng maayos ng amo mo, tapos ganun na igaganti mo. Mahiya ka naman dahil may 3 kang anak sa Pinas. Sabi ng mga anak ng mga tao sa Pinas, run away yung nanay nila. Hindi ka naman minaltrato ng amo natin. Mabait nga yung amo namin. May day off yan weekly. Nakakalabas yan sa day off niya. Magpaalam pa yan. Hatid sundo pa yan ng driver namin pag nag-day off. Hindi siya gumagastos ng pamasahin niya. Oh, diba? Tapos ganun lang gagawin mo, tatakbuhalay mo lang ang for what? Bakit ka tumakbo? Wala naman, hindi ka naman binubukbog, hindi ka naman minamaltrato. Pinapasahod ka nga ng advance kung nanghingi ka ng advance. Tapos sinakbuhan mo lang. Makapal na mukha mo, te. Tapos dinamay mo pa yung mga inosenteng kababayan natin. Ganyan to. Iba na naman ang tingin ng mga employer sa atin ngayon. Imbes na matuto silang magtiwala sa mga Pinoy na matitino, dadamay sila sa mga kagagahan na ginagawa niyo. Imbes na ibang ugaling makita nila, wala. Yung iba takot kumuha ng Pinay papuntang Europe kasi ganyan ginagawa. Naglaran away. Lucifer, which language? Saan ka mga natatago ngayon? Sana masaya ka. Asawa mo, hindi daw makausap. Imposible naman. Mga anak mo, kawawa naman. Masabihan na run away yung nanay. Hello, ka. Hay na lang talaga. Kasi alam naman natin, di ba, na pag OFW ka, swertihan talaga sa amo. Pero yung iba natin kasing mga kababayan, hindi makontento. At nananamantala pa sa kabutihan ay pinapakita sa kanila. At dahil nga dito sa ginawa ng ating kabayan na nag-run away, ay ikinancel na nitong employer, itong amo niya, yung dalawa sanang Pinay pa na magtatrabaho sa kanila. No? Nadamay na. Nagka-trauma kasi yung amo sa ating mga Pinay. O, damay-damay na naman yung mga matitinong OFW na nagtatrabaho ng maayos at marangal. So, para dito sa kababayan natin na nag-run away, sana
ay palarin ka pa rin na makatagpo ng amo na mabait, kagaya ng nilayasan mo. Best of luck sa'yo, kabayan, no? Yan talaga buhay. And that's all for today, mga kasiopaw. And thank you for watching. Bye. Paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, iwasan po natin gumawa ng mga ganitong klaseng hakbang. Kung maayos man ang trato sa inyo ng inyong mga amo, mas lalo nating pahalagahan ang tiwala at ang kabutihan nila. Sa ginawa ngang itong ni kabayan, ay hindi lang ito ang apektado rito. Siguradong dami na naman dito ang mga matitinong OFW na nagsusumikap at sumusunod sa batas. Talaga namang hindi maganda ang ginawa nitong si kabayan. Dahil bukod sa posibleng mawalan ito ng trabaho at ang mas mabigat pa rito ay ang pagtitiwala ng kanyang amo na tuluyan ng nasira. Wala namang masama kung gusto natin makahanap na mas maganda pang oportunidad. Pero gawin po sana natin ito sa tamang paraan at legal na proseso. Dahil kung gaya ng ginawa ni kabayan, ang pipiliin nating landas, hindi lamang tanggal sa trabaho ang kahihinatnan. Malamang ay ma-deport pa itong si kabayan. Maging aral sana ito sa ating mga OFW. Lagi natin tatandaan na ang tiwala ay kasing halaga ng trabaho at huwag nating sayangin ito. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.